Hello everyone! For today's video is tuturuan ko kayo kung paano mag-register ng SIM card ng Globe. Tara! So disclaimer lang po, hindi po ako eksperto sa larangan ng legalities at saka law. Ang pagtuturo kong ito ay based lamang sa aking karanasan at personal na nalalaman. Tara, simulan na natin. So according to Google po, ang abbreviation ng SIM is Subscriber Identity Module. Isa itong removable card na inilagay sa cellphone. Dito pumapasok yung mga data gaya ng mga password, phone numbers at saka messages or even call logs. Konting kaalaman lang po, meron na tayong SIM Registration Act kung saan required or mandatory yung pag-register ng SIM card kahit anong telcos provider ka pa. Under the law po, ang purpose po nito is pinoprotektahan po yung mga consumer from illegal activities such as scams and smishing and other kinds of mobile phone and online fraud para madaling makita o sino yung gumagawa ng illegal activities. Then, according to Implementation Rules Regulation, hanggang April 26, 2023 lang po yung deadline sa pag-register ng SIM card. Kapag hindi ka naka-registered, ang mangyayari kasi, yung SIM card mo is pwedeng hindi na magagamit or permanently deactivated na po. At kung totally deactivated na po, hindi na pwedeng makagamit ng text, calls, or mobile data at other mobile services ng telco. So simulan na natin. Paano ba gawin? So first thing first is punta ka dun sa Google Chrome or browser ng cellphone mo or laptop. So type ka ng SIM card registration Globe. So or kung alam mo yung direct link nila, type mo lang yung new.globe.com.ph/simrig. Then click mo yung register here. Hintay lang natin na magpa-pop up yung direct portal sa registration. So dito mo ibigay o i-type yung cellphone number na kung saan anong number na i-register mo. Then click mo yung register button. Tapos mayroong one-time pin na magte-text sa'yo galing ng Globe. So, mas maganda isulat mo sa papel. Depende sa'yo kung matandaan mo. Okay din. Then, i-type mo dun sa verification button. Then, for the next step po is si Globe maghihingi ng personal information kung saan dito mo i-enroll lahat ng personal details gaya ng first name, middle name, last name at saka suffix name. Example lang suffix po ay the third, the fourth, junior, senior, ganyan po. Dito naman sa birthday button, very sensitive siya kasi meron siyang date format na nakalagay. Dapat masunod yung month, day, at saka year. Kapag hindi, is hindi niya i-accept. Then, sa sex button is pili ka lang, male or female. Tapos, sa nationality, walang nakalagay na Pilipino dito. Parang country lang nakalagay yung nationality. So, ang pipiliin mo is kung sa Pilipinas ka, of course, sa Philippines. Then, for the registration type button is depende sa'yo yan. Ang nilagay ko dito is owner. Then, hihingi sila ng location address mo or local address. So, type mo lang. Anong street at saka anong subdivision. At saka ano yung saan kang city nakatira. Continue lang. Then barangay. Then yung last is yung zip code. Then click next button. For the next step, si Globe ay hihingi ng verification identity or valid IDs kung anong meron ka.
But before that, ano ba yung mga required valid IDs na kinakailangan ni Globe? So, isa-isahin ko na para malaman natin. Gaya ng passport, national ID, SSS ID, GSIS ID, driver's license, NBI clearance, police clearance, firearms license to own and possess ID, PRC ID, Integrated Bar of the Philippines ID, Overseas Workers Welfare Administration ID, BIR ID, Voters ID, Senior Citizen ID, Unified Multipurpose Identification Card, Person with Disabilities Card, and other government issue ID with photo. Then, continue na tayo. Pagkatapos paglagay mo ng ID number, click mo lang yung upload or take a photo. Pero depende pa rin sa'yo yan kung meron ka ng picture na inahanda na pangbigatin or pangmalakasan, mas maganda. And for the selfie mode is required ito, dapat mayroon siyang selfie na hinahawakan mo yung ID. Then pagkatapos ng selfie mode, mag-auto pop-up new window siya sa notice agreement ng Globe. Check mo lang sa gilid, yung checkbox. Tapos, i-submit mo. So, registration complete na po. So, dun sa ibaba, yung reference code, dapat may tago mo yan. Kasi magagamit mo yan in the future. Then, meron siyang text blast na marireceive. So, nagsasabing complete na yung pagre-register mo sa SIM na yan. Additional tips na din po, yung para sa reference code, dapat meron kang backup nito kasi magagamit mo yan in the future. Gaya nito, sinave ko sa Keep Notes para meron akong backup. Pero depende sa iyo yan kung saan ka komportable. Pwede namang Yahoo Mail or Gmail, doon mo i-save para secured and safe yung data mo. Thanks for watching. Kung bago ka lang sa ating channel, paki-hit lang yung like button at saka click subscribe. At huwag kalimutan, i-click yung notification bell para palaging updated ka sa ating new videos.